Okay, ito naman for Elise. Hi! Hi, Elise. Hello. Oh, hello. Hello to everybody sa ating press friends. Alam ko medyo mahaba ang afternoon and gabi natin, but thank you all for being here. Ito na ang iyong question. Parang beauty queen. Here is your question, Elise. Marami ka na ring karakter na nagawa. Pero, ano ang pinagkaiba ng role mo sa Saving Grace sa ibang nagawa mo na? I think every role na natatanggap ko recently, mas nakaka-connect ako sa kanila. Mas natutuwa ako actually kasi mas nagiging mature yung, in a sense na hindi kailangan magpakita ng, skin. More skin doesn't mean more mature roles. So natutuwa lang ako kasi nabibigyan ako ng role na hindi kailangan ganun, pero makikita mo na nagmamature yung bawat character na binibigay sa akin. Which, laking pasasalamat ko din syempre. Yun nga kay Sir Deo, Dreamscape, because ever since sila yung nagtitiwala. And, ayun, masasabi ko lang kay Jessica, mas dito ko nakakonect sa isang character. Dito ko naramdaman yung all kinds of emotions. And actually, sa personal kong, sa sarili ko, mas meron akong na-discover sa sarili ko dahil ginawa ko tong character na to. Well, mukha talagang naging mind-blowing and life-changing ang Saving Grace para sa lahat ng ating cast members. So we're very, very happy to see that and we can't wait to meet your character, Elise, in the episodes to come. Alright, now we're down to our last 4 questions. Maraming salamat sa lahat po na nag-send ng inyong questions. This one is coming from Chad of Manila Feed and this is for Miss Julia Montes. As someone who has portrayed a wide range of characters throughout your career, how does this role in Saving Grace push your boundaries as an actress? And if you can share your unforgettable scenes and why? Dun sa last question po na unforgettable scenes, mahirap kasi para sa akin lahat ng scenes sobrang tatak, sobrang importante at sobrang mahalaga. I can say siguro, when you watch Saving Grace, there's a part of you na nahihil. Kasi for me, playing the role Anna, may nahihil sa akin na akala ko wala na, akala ko okay na. And then, eto na ako, stronger Julia or Mara in real life, na haharap sa tao na eto na ako, okay, stronger version of me. Pero nung piniplay ko yung role ni Anna, napapapray talaga ako na, grabe, may mga nagre-resurface na feeling. So sana, kaya ko lang siya nabanggit because sana tayo while watching it, it's not just pinapanood yung series dahil maganda yung pagkakagawa ng... Sa kakilim ko na maganda yung pagkakagawa. Siyempre. May lisensya kang i-claim yun, Julia. Kiniklaim na po namin kasi pinagkahirapan po namin. Yung ganun po, ito siguro sana maging journey nating lahat. Kasi being a child abuse, survivor, or currently going through that, mahirap na walang tao, maski isa, na makikinig, maniniwala sa'yo o tutulong sa'yo. Kaya yun, sana pag nakakakita tayo ng whatever scenario, don't be scared to help or even ask if are you okay because it's really malaking bagay para sa taong yun. So, yan, let's just be kind. Yun. Kanina nga, naalala ko dun sa sinabi mo yung tinanong nung bata, naniniwala po kayo sa akin? Diba? Oo. So, malaking bagay. Na-insert na naman yun ng ating magagaling na creatives sa storya. Julia, sorry, may isa pa kasing may isa pang question. Pero sige, rest ka muna dyan. Dito muna tayo sa ating next question. Okay. Alright, this is for Christian and Jenica. Yes, ang inyong tandem na talagang nakaka-high blood sa amin. Okay, so
The question is, gaano kagaan o kabigat ang role mo sa Saving Grace bilang abusadong magulang ni Mary Grace o bilang isang kontrabida? Medyo napahagingan nyo na to kanina na talagang napaka-bigat nga nito at mentally draining. But would you like to expound on this? May gusto pa ba kayong i-share? Umabot na ba sa pagbe-breakdown ito dahil sa bigat? Mabigat dahil it's like a representation of my... Okay, napagdaanan ko kasi yung mga napagdaanan ni Grace. Yun, dati. Na ako din ay nakaranas ng physical abuse. Emotional, verbal, mental abuse. At yung nung nai-offer sa akin yung project, isa lang yung sinabi ko sa sarili ko, it's about time for me to heal. It's about time for me to heal through grace. Ipapanalo ko ni Grace. Ang tawag nito, gusto kong husayan. Nung in-offer sa akin tong project, sabi ko talaga, paghuhusayan ko to. Hindi dahil, well, ando na ang gagaling nung cast, nung mga directors, husay nung pagkakasulat, pero paghuhusayan ko to dahil it's about time for people like Chito to be seen and to be heard. Kahit wala doon sa script, kung ano yung pinanggalingan ni Chito, pero sana yung mga bata na kagaya ni Grace before, ay maipanalo ng serye na ito na at the end of the tunnel, merong liwanag talaga. Meron at meron. Napakalalim pala ng pinaguhugutan ni Christian for this role. Thank you for sharing that. Hindi madaling aminin yun, no, sa buong mundo. Pero inamin mo dito, Christian, thank you. And sana nga ganyan din yung ma-feel ng lahat ng mga dumadaan dyan o may pinagdaanan na katulad ng pinagdaanan nyo. Pag napanood nila itong Saving Grace, mag-heal. Yes. Thank you, Christian. Okay, now let's go to our next question. We're down to our last two po. This is for the directors and our head writers. Pero mukhang directors na lang po yung magsasagot. Andyan po ba ang ating head writer, Miss Danix? Andyan din po. Sige po, tingnan po natin kung willing po siyang sumagot. Okay. Ang tanong po, gaano kahirap i-adapt yung movie na ito from the Japanese original para pumatok sa Filipino audiences? Ano kayang differences ng adaptation from the original? So kanina, na-discuss na rin to, no, na yung mga extra mile that they went through para lang mai-adapt ito sa Filipino audiences. So ano na lang siguro po yung differences daw? Marami. Yung in terms of characters, may mga characters sa Filipino version na hindi nag-i-exist sa Japanese version. Pwede po ba malaman kung alin dun? May napanood na... Si Sam. Mismo? Nag-i-exist yung character ni Sam, pero in a different light. Tapos, sino pa? May isa pa, si Elise. Yun. Hindi sila nag-i-exist dun sa Japanese version. Pero more than anything, yun nga, sinasabi, si Tita Fe. Yeah. Yun. Tsaka yung roles ng mothers, iba sa Filipino version at sa Japanese version. Tapos, katulad nung dinidiscuss kanina ni Direct FMR, pag tinignan nyo kasi yung original version sa Japanese version, ang tinitignan mo lang na track, yung character ni Anna and ni ano. But dito, meron siyang effect na lahat pala sila konektado. At lahat ng connection nila ay nangyari because of Grace's character. So pag tinignan nyo din, may reason bakit Saving Grace yung title niya. Kasi
may mga characters na Grace din yung pangalan. So it's a different way of saving each time. So yun. At saka yung pag-Philippinize, kung mapapansin nyo, kung may nakapanood po yung Japanese at yung Korean, mapapansin nyo sa Filipino, pinapakita natin yung role ng community sa usapin ng child abuse. Kasi culturally po kasi sa ibang bansa, nangyayari yung child abuse na walang nakakaalam halos. Pero kasi kultura natin yung mga Pilipino, yung komunidad, na kahit sabihin nyo na mga marites yan, na mga meron silang nakikita. So parang inaano lang din namin, pag nakakakita nga tayo ng abuse as a community, ano ba yung ginagawa natin bilang mga tao? So, yun. Tsaka pinakita din natin dito yung ganda ng Pilipinas. Yung 'di ba yung parang ganda ng relationship ng ng mga Pinoy, 'di ba yung like for example sa character ni Miss Fe de los Reyes, yung gaano ka-importante yung support system for each character. Tsaka mas pinaangat natin dito yung story of healing, katulad yung sinasabi ni Julia. Kasi parang yung intention naman yung show, hindi lang para magpaiyak. Gusto din namin as storytellers na yung mga nanunood, magkaroon din sila ng pagtingin sa buhay nila, especially after lahat ng nangyari sa atin after the COVID. Ayun, sa lahat ng mga dilubyo na pinagdaanan natin bilang mga tao, yung mag-take effort tayo to our own healing para hindi natin mapasa sa iba yung pain. So yun. Thank you. Tsaka feel ko yung difference din dito sa version na to, no? I think the very Filipino kasi talaga, yung siksik talaga siya sa may mga action, suspense, sabunutan, suntukan. Lahat na medyo doon sa ibang versions kasi toned down siya. So dito, dahil tayo to, at ito yung talaga yung mga panlasa na gusto natin. Tsaka, so marami kayong aabangang mga chase scenes, sampalan scenes, sabunutan scenes. So punong-puno rin siya ng ganoon. Syempre, yung challenge kasi is, diba, how do you retain the original version but at the same time really twist it up to our taste, diba, taste buds ng mga Pinoy. So very creative din yung mga ito at yung mga pagbabagong ginawa at mga pagbabagong dinagdag namin, syempre para ma-excite yung audience namin. Pero at the same time, needed talaga siya doon sa scene. So hindi lang naman namin siya nilagay just because we wanna create some buzz, diba? But it was really necessary to put the scene that high or that low para dun sa mas ma-feel natin. Kasi I think nag-highlight talaga dito sa version natin is yung suspense, diba? Yung paghahanap kay Ana at kay Grace na buong community na nga ang gumagalaw para hanapin siya dahil dun sa character din ni Miss Mega. Kasi sa Japanese version, hindi naman TV personality yung character ni Sharon, diba? So ito, si Sharon, dinaway niya yung buong Pilipinas doon sa paghahanap. So I think yun ay malaking factor kung bakit umangat yung version na ito in terms of suspense, in terms of action scenes, in terms of confrontational scenes, ganyan. So yun yung feeling ko aabangan din ng mga tao, especially, diba, maghaharap-harap yung mga Sharon, Janice, diba? Lahat ng mga inaabangan yung characters na artista din. So, meron silang mga highlights. So, yun yung mga dagdag din. So, kahit napanood nyo na yung ibang version, ang daming aabangan pa ditong bago. Ang daming differences. Ang gustong-gusto ko talaga na parang, hindi ko alam kung inadapt nyo ba yun sa Pinoy. Doon ba sa original, may buntis talagang teacher? Kasi, very yun, di ba? Very Pinoy. May teacher ka lagi na buntis. Oo. Di ba? Na laging mga anak na, ganun. Oo. Yes, ang ganda ng addition na yun. Okay, now let's go to our last question. This is, of course, for Miss Julia Montes. Ang Saving Grace, ang tinuturing na biggest comeback mo sa prime time ngayon. Kilala ka rin bilang isang magaling na aktres sa bansa. Ano ang mga ginawa mong paghahanda para sa biggest comeback na ito?
Welcome back, by the way. Palakpakan naman natin si Miss Julia Montes. Napakaganda ng kanyang comeback na ito. Actually, preparation, yun nga sabi ko nga po, napakaswerte ko na hindi ko naman nagagawa to kung wala ang bawat isa. So, sa preparation part, kung paano siya i-arte, wala, humuhugot lang po ako sa mga co-actors ko talaga. Pero emotionally, nag-prepare kasi gaya nga na sinasabi ko, napaka-special ang project na to. Kumbaga sa kasabihan nga, medyo close to home. I'm just praying and hoping na this project will inspire and help yung mga children going through, actually hindi lang children, even yung mga wives na battered, anybody na may pinagdadaanan physically, emotionally, through whoever, family members, friends, co-workers, na sana merong mag-speak up, sana merong magkaroon ng strength, kasi mahirap hanapin yung strength, lalo na kapag nabubugbog ka na ng salita, ng physical. Hindi mo na alam, minsan mapapatanong ka ba, tama pa bang lumaban ako ng tama? Kasi ano ba yung sinasabi ko pong tama? Yung, minsan, tulad sa kwento ni Grace, may kasabihan tayo mga Pilipino na, nanay mo pa rin yan. Kaya mo yan. Huwag mo na isipin yan. Ano, papakulo mo nanay mo? Nanay mo pa rin yan. Pero para dun sa bata, paano niya tatanggapin yun na siya yung nagkakos ng whatever problem or burden dun sa puso? Pero ganun yung thinking natin. So, yun yung sinasabi ko na sana po mas maraming ma-resolve sa bawat isa. I'm not saying na sa mga abused lang to or whoever. Sana may mga ma-heal sa atin para din hindi natin mamalayan tayo yung maging healing ng ibang tao. So, yun lang. Basta ganun lang yung naging effect talaga sa akin ng project. And sana mas marami pa talagang ma-inspire. Ang hirap niyang i-express. Parang first time ko yatang nahirapan sumagot sa tanong. Ang hirap-hirap niya i-explain, pero sana po pag napanood niyo siya, mas maintindihan niyo kung ano po yung tinutukoy ng bawat isa. Kasi alam kong lahat tayo ay grace sa sarili nating kwento. And sana, sa bawat isa, may nag-save din sa inyo. And with that, Julia, ito na ang panahon para imbitahan ang lahat na subaybayan at abangan ang Saving Grace. Go ahead. Of course, sana po sa inyo pong mga nandito, unang-una maraming salamat sa oras po ninyo. Sana po i-share nyo po to sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo. At sa mga nanonood po, maraming salamat. Sana po supportahan ninyo po ang Saving Grace November 28 na po sa Prime Video. Marami pa po kaming gustong i-share sa inyo, pero sana po maintindihan nyo kung ano pa po yung gusto namin ibahagi sa inyo kapag napanood nyo po itong series na to. Maraming salamat po ulit. Thank you very much. And now, I invite everyone to please stand for a quick photo op. Kasama po ang ating friends from the media. Ito na po ang panahon upang kayo po ay mag-take ng pictures. Mag-compress po tayo sa gitna upang magkasya po tayo sa mga photos. Yes, again, sa lahat po ng mga magpo-post ng photos and videos, please don't forget to use our official hashtag, #SavingGraceGrandLaunch. Ay, kasama ko? Ay, nakakahiya. And please download the app, Prime Video po. Exclusive po dyan mapapanood ang Saving Grace. Sa November 28 na po, ang first 2 episodes, and then every Thursday po, 2 episode ang ilalapag nila upang ma-enjoy po nating lahat at masubaybayan ang kwento ng Saving Grace. Maraming salamat po. Once again, muli mga kapamilya, ito ang seryeng dudurog sa puso ng bawat Pilipino. Inihahandog ng ABS-CBN Studios, produced by Dreamscape Entertainment, directed by FM Reyes and Dolly Dulu. Saving Grace, exclusively on Prime Video. Simula ngayong November 28, catch 2 episodes every Thursday. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok sa ating live stream. Muli, ako po si Ayi de la Cruz. Subaybayan po natin Saving Grace, November 28, exclusively on Prime Video.